Hello, magandang hapon, magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Ito po si Don Pito, ang inyong kaibigan dito sa YouTube. Hello. Welcome po kayo dito sa ating programa. Programa talaga. Dito sa ating pag-uusapan ngayon nilo sa mga Bisaya, mayong adlaw sa inyong tanan, sa mga Mindanawan, mayong adlaw sa inyong tanan. Hello, kumusta ka mong tanan mga higala? At usapan po natin ngayong araw, yung 'di ba naalala nyo yung issue tungkol sa pulburon. Kung naalala nyo po yung isyong pulburon mga kaibigan, ito po ay niyayaw-yaw ni Maharlika. Si Maharlika. Si Maharlika. Hello sa mga fans ni Maharlika. Alam nyo ba ngayon mga kaibigan na sina-challenge natin si Maharlika na ilabas yung video na sinasabi niyang video ni PBBM na naghihit-hit ng kumakain umano ng pulburon. Ngayon, hinahanap natin yung tinatawag niyang video kasi sabi niya mga kaibigan, WhatsApp daw, ipapalabas daw niya yung video sapagkat the pulburon video is coming soon. Tapos ngayon mga kaibigan, tinatanggi niya na wala daw sa kanya yung video. So saan mo kinuha itong mga balita at mga istorya tungkol sa sinasabi mong pulburon? Madam Maharlika. Tanong ko lang po sa inyo kung kilala po ninyo itong si Maris, kilala po ba ninyo itong si Macaranias, kung kilala nyo po ito, si Dado, si Tibols Kunanan, kung kilala po ninyo ito, Madam Maharlika. At ito po siguro yung mga sources na sinasabi ninyo na fake pala yung mga sources ninyo, Madam Maharlika, no? Mga kaibigan, attention po kay Maharlika. Sa huling video po niya kanina, napanood po natin, ay parang sinasabi niyang parang naghuhugas na po siya ng kamay. Dahil sinasabi po niya na wala naman po daw sa kanya yung video ng pulburon. So ano ang sources mo? Gawa-gawa mo lang. So ikaw pala, Madam Maharlika, sinungaling. Isa ka palang fake news. Kung basta-basta mo na lang sirain ang aming Pangulo pa naman ng bansa ang sinisira mo, grabe ka, Maharlika. Kung makapagbitaw ka ng salita tungkol sa first family, ay akala mo kung sino kang perfect na ang iyo palang mga sources ay siya palang mga adik. Sino yung bakla na kaibigan mong maraming tusok-tusok sa mukha na pinagkakatiwalaan mo, na ito palang pinagkatiwalaan mo sa mga balita tungkol sa Malacanang ay siya pala ang adik. Kaya Madam Maharlika, uli-uli po, huwag po kayong basta-bastang magbitaw ng mga bintang sapagkat madali pong magbintang, mag-akusa, pero mahirap pong patunayan. Tulad ngayon, anong ginagawa mo? Kung magsalita ka, talagang sigurado kang si PBBM na talaga ang naghihitit or kumakain ng pulburon. Pero diyan pala sa mga
Guni-guni mo lang pala yun. Guni-guni lang pala ninyo. Gawa-gawa ninyo. Surmise. Napakalaking TNG mo, madam. Akala ko ba isa kang American na sosyalista, isa kang disyente, isa ka palang TNGA. Ha, madam? Naniniwala ka sa sabi-sabi? So anong ibig sabihin ng mga naniniwala sa sabi-sabi? Walang bait sa sarili. Mga kaibigan, nagtatanggol lang po kami sa aming Pangulo dahil kung sirain po nitong babaeng mabait na ito na mukha namang planggana na sinasabi niya na siguradong sigurado siya na si PBBM ay mayroon daw siyang video. Hindi ba pagyurak yun sa karapatan ng ating Pangulo? Sobrang sobra lang kasi ang bait ng Pangulo na talagang inaabuso ninyong mga ewan. Ako, mga kababayan, hindi po ako bayaran ng Malacanang, pero botante po ako. Ako po ay isang legal na Pilipino, botante po ako. Kaya ako po ay talagang galit na galit dyan sa babaeng palanggana at sismosa at marites at gawa-gawa ng istorya at ang kawalang hiyaan nitong si Maharlika na ginawa niya pang talagang pambababoy sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na lalo-lalo na sa First Family. Sinasabi ko na po sa kanya, kung sinisira nyo man ang aming presidente ay para na rin sinisira ninyo ang kabuuan ng bansang Pilipinas, sapagkat anong sabihin na lang ng mga tao na ang aming presidente ay isang adik, isang gumagamit ng cocaine, kung ano, kumakain ng pulburon. Ngayon, Maharlika, itapon ko sa iyo, ikaw siguro ang adik na babae ka. Kaya kung magsalita ka, wala kang kontrol sa sarili mo, adik. Ikaw, Maharlika, adik. Kaya kung ano-ano na lang pinagsasabi mo, Maharlika ka. Mga kababayan, masakit po talagang isipin na ang isang katulad ni Maharlika ay dating supporter ng mga Marcos. Nagpapakilala, nagpapanggap na siya daw umano ay isang supporter, loyalist ng mga Marcos. Pero sa tingin ko, nagkukunwari lang itong loyalist para sumikat, siyempre pumapapil. Kasi itong babaeng ito, siya naman ang lumalapit sa mga Marcos. Hindi naman siya inaaring kaibigan ng mga Marcos. Sabihin pa niya, si Madam Aimee ay tinatawag daw niyang manang, ang kapal-kapal ng iyong face. Sa tingin ko kasi, ikaw lang ang lumalapit sa mga Marcos, pero ang mga Marcos ayaw sa'yo kasi tingnan mo ngayon ang ginawa mo. Sabi mo, loyalist ka, tapos ganyan ang ginawa mo. Napakawalang hiya mong talaga. Inalang hiya mo ang aming presidente, sinira mo ang dangal ng presidente, binaboy mo ang Pilipinas. Ikaw na Amerikanang naniniwala na nagtakwil na sa bansang Pilipinas at nangihimasok ka pa dito sa bansang Pilipinas na mukha kang palangganang Maharlika ka. Kaya sa video mo, nanghuhugas ka na ng kamay. Parang sinasabi mo, wala akong pakialam, pero nagdadadakdak ka. Ang bibig mo sana lumapad sa tainga mo. Napaka bastos mo. Binastos mo ang aming presidente, pati na ang First Family. Ano-anong sinasabi mo? Sinasabihan mo pa ng puti ng aming presidente. Ikaw ano? Ikaw ano? Sorot? Walang niya ka. Ikaw surot. Ikaw Maharlika, surot, Maharlika. Kaya
Mga kaibigan, pagpasensyahan po ninyo. Galit na galit po ako sa mga taong sinungaling. Doon sa mga supporter ni Marlica Magsama Kayo. Yung nagsasabi sa akin na nagbabas dyan na wala akong kakampi. Never, kahit na wala akong kakampi, basta sasabihin ko ang totoo na ang babaeng ito ay isang sinungaling peke at ikaw rin naniniwala sa kanya, isa ka rin pek. Ha, Ron? Kasi itong si Ron 123 ba, yun ang nagsasabi sa akin na isa daw akong lasing, kung ano-anong sinasabi. Kaya sorry, nasabi ko lang ang katotohanan na ang babaeng ito ay isang nagpapakalat ng isang masamang kwento sa bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo. Sobra kasing ang bait ng ating Pangulo, kaya inaabuso ng mga walang hiyang mga magpagsamantala sa katahimikan itong mga evil-minded na sina Maharlika. Yung mga kasamahan mo na mga adik, may mga picture dyan sa mga kaibigan mo na may mga video na nagbubuga ng apoy, nagbubuga ng usok. Kilala mo itong si yung isang bakla na kaibigan mo, isa palang adik, tapos nakikipagkaibigan ka sa adik. Baka ikaw adik ka rin, Marlica. Kaya tigilan mo na yung pagsisira sa Pangulo. Huwag ka nang magpalusot. Nanghuhugas kamay ka ngayon dahil sinasabi mo na wala kang video, yun, hula-hula lang para lang makapanira, para ka sumikat, para ka makakuha ng views, para makakuha ka ng pera sa YouTube. Kaya nagagawa ka ng mga istorya laban at hindi lang talaga ordinaryong tao ang kinalaban mo, kundi ang aming mahal na presidente. Hoy Marlica, may mukha ka pa bang humarap dyan sa kamera sa kasinungalingan mo? Pati ang mga Pilipino na nanonood sa iyo ay sinungaling din, na paniwala mo sa mga sinasabi mong pulburon. Magsalita ka pa ng minsan na sabihin mo ang aming Pangulo na isang gumagamit ng pulburon, may kalalagyan ka. Kaya ngayon, mag-ingat-ingat ka na sa mga sinasabi mo. Ha? Mag-ingat-ingat ka na, ilungga ka na, butigon ka. Ha? Hindi mo pa rin talaga, mga kaibigan, pagpatawad po ninyo ang aking mga sinasabi ngayon. Kapag tayo po ay mga Pilipino, huwag po tayong maniniwala dun sa isang babaeng Amerikana na pagkatapos siyang maging Pilipino, itinakwil na po ang bansang Pilipinas at doon na siya nanirahan sa bansang Amerika. Hindi yan nagbabayad dito ng buwis, hindi yan nagbabayad ng tax. Bakit yan nakikialam dito? Privilege na lang nila na makabuto dito sa mga sa leaders natin. Pero hindi po sila talaga, yan, pustahan natin, hindi yan nagbabayad ng buwis dito sa Pilipinas. Si Marlica, doon niya nagbabayad sa Amerika kasi siya ay isang Amerikana. So mga kaibigan, ipagpaumanhin po ninyo ang aking mga salita ngayon. Sana po ay mapatawad ninyo na naiinis lang talaga ako dahil wala na siyang ibang sinira kundi ang Pangulo pa. Pero ang Pangulo natin talagang napakabait, walang imik, kahit pa nung binabato, sinusugatan nung siya ay nangangampanya. Hanggang ngayon presidente na siya, wala pa rin siyang imik, kundi trabaho lang ng trabaho. Kaya wag na po natin pansinin ang mga naninira dito. Alam ko
Maraming pagkukulang at hindi naman perpekto ang isang pangulo kahit sino pa dahil tao lang yan. Pero wag naman sana natin basta-bastang sirain ang dignidad sapagkat binoto po ng mga tao yan. Sagrado po ang boto ng mamamayan. Kaya wag po ninyong isang tao lang ang magyurak, isang tao lang ang magsira katulad ni Maharlika. Nabuti sana kung ang paninira ay may katotohanan at may katuturan, ngunit gawa-gawa lamang. Yung mga kaibigan, kayo na po ang bahala. Sana po, ito po si Don Pipot, ang inyong kaibigan, o manhin po. Isang Pilipinong pinagtatanggol ko po ang ating bansa. Mahal ko po ang ating bansa. Ayaw ko po ng gulo. Ayaw ko po ng kahirapan. Kaya, please, maging mapayapa na lang sana ang bansa natin para na sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. So maraming salamat po. Ito po si Don Pipot, ang inyong kaibigan na nagsasabi, pagpalain po sana tayo ng may kapal at ingatan po sana ang ating mga buhay, ang ating bansa, ang ating mga leader, nawa ay protektahan at pagpatuloy nila ang magagandang layunin para sa bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Babay na po. Salamat po. Thank you. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Magbabago ang lahat tungo sa pag-unlad at itanghal bagong lipunan. Salamat po. Bye-bye. I love you. Thank you.